So napakaganda ng simula kasi tayo nagsimula sa isang testimony. Na po at kapag sinabing testimony, merong naganap na test. Tama po ba 'yan? Amen. So, do you want to have a testimony in your life? Sino gusto rito magkaroon ng testimony sa kanyang buhay? O parang sinasabi natin, Lord, give me test. Gusto kong makaranas ng testing in my life. Di ba? Tama ba yan, church? Hello, parang nagbago yung isip nyo. Nung ganun pala yun. So, hindi ka pwede na magkaroon ng testimonies in life without testings. So, kailangan nating malaman yun. Alam nyo, napakaganda because meron tayong series sa pag-aaral. Last year, I believe, nagkaroon tayo ng series of messages. Tama po ba? It is about the favor of God. And today, napakabuti ng Panginoon kasi again, siguro mga around, if God willing, no? Siguro mga around 4 to 5 weeks nating pag-aaralan itong mga messages ni Lord na talagang series. Kaya sabihin sa katabi mo, huwag kang mawawala. Yun. Kasi kapag hindi mo to na kompleto, parang TV series lang yan yung mga Korean novela. Tama po ba? Tama. Di ba kapag hindi mo napapanood, hindi mo nasusubaybayan, asar na asar ka. Tama ba yan? Hello? Nandiyan ka ba ba? Sana ganun din pagdating sa Word of God, no? Na kapag hindi natin nasusubaybayan yung message ni Lord, ay dapat magkaroon din tayo, dapat yung sabihin natin na, meron bang banal na pagkasar? Di ba parang, sayang, hindi ko narinig, So, again, kanina, no, habang ako'y nakikinig nung ating sa una pa lang pambungad, I heard this testimony ng ating kapatid. Sabi nga niya, alam ni Pastor yan. Well, of course, I do. Alam ko kung ano yung, how did they start nung sila po'y narito sa church. Yun yung alam ko lang kung paano sila nag-start. At meron pa pala, no, Stir, nalaman ko din yung paano kayo nagkakilala ni Dong. Pero hindi ko na ikukwento yun. It is a love story, no? Hindi ko na ikukwento yun. No po? So, ang ikukwento natin ngayon is kung paano nagkaroon ng ganong uri ng testimony or breakthrough sa life ng ating kapatid. Amen po ba? Amen. So, dito po tayo sa Matthew 28 verses 19 hanggang 20. Pag-aralan natin, Matthew 28 verses 19 to 20. Tingnan natin, Napakaganda lang na kailangan malaman natin paano ba nagsimula or saan nagsimula, no? Yung mga bagay na nagaganap sa ating buhay. Sabi niya, pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, read. Amen. Sige. Sige po. 19. O 20. Amen. O, punta naman po tayo ngayon dito sa Timothy. Punta tayo sa Timothy na ating pinagbasihan din naman ng salita ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verses 1 hanggang 3 o 2. 1 to 2. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 2. Yun, nawala. Inatasan kita, ibig sabihin may pag-uutos. Ano daw yon? At nalito ko? Nalito ako. Pati ako nalito. Pwede ba ulitin natin? Verse 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng niyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Amen. So tayo mo at manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama, muli kami po ay nagpapasakop sa iyo at aming hinihingi, Panginoong Diyos, ang iyong pagkilos sa aming buhay, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, we believe, O God, na ikaw ang magbibigay sa amin ng kaunawaan at karunungan, Panginoon, regarding
sa mensahe na maihahayag sa umagang ito. Panghawakan mo po ang bawat isa sa amin, maging ang iyong lingkod sa oras nito, Panginoon, na naway magkaroon ng pag-iingat, ang iyong lingkod sa pagpapahayag ng iyong mga salita. At muli, Lord, walang anumang mga pangungusap o salita o kakayahan na magmula sa iyong likod, kundi magmula lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming niluluwalhati, dinadakil at pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin at ang lahat ng magsabi na malas na, Amen, Amen, and Amen. Iyon. Okay. Good morning at muli, no? Nais kong ihayag sa inyo sa oras nito ang mensahe ng Panginoon na pinamagatang Preach the Word of God. Sabi mo nga, Preach the Word of God. Okay. Sa ganitong uri pa lang, no? Sinasabi niya na dapat tayo po ay pahayag ng salita ng Diyos, regardless of your gender, of your situations, no? Ano man yung position mo, kailangan we must preach the Word of God. Amen po ba? Yun, hindi lamang pastor yan. Kaya nga kanina, binasa natin sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, sabi niya, therefore, go and make disciples. Sabi niya ganon. And making disciples is, first of all, we must preach the Word of God. Kasi ang ituturo natin sa kanila ay ang katuruan na nagmumula sa salita ng Diyos. Tama po ba? Tama ba yan, church? Nandiyan ka pa ba? Amen. Bakit? Sabi niya, Romans 10, 13 to 14. Punta tayo sa Romans 10, 13, 14. Bakit daw? Bakit kailangan natin i-share yung Word of God? Tingnan natin. Because, of course, this is what we want. Sapagkat ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. That's the basic purpose of God's Word. Tama? Kapag naihayag sa atin ito, ay nagkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, nagsabi niya, ngunit, may tanong ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? So there's a big question. That's why we need to preach the Word. Sabi mo, again, preach the Word. Okay. Ngayon sabi niya, at paano sila makikinig kung walang mangangaral? So, napakabigat po na task bilang mga lingkod ng Diyos na nakarinig ng Word of God. In fact, the moment we heard the Word of God, it is now our duty and responsibility to share it. Okay po ba yan? I remember sabi nung isang TV show, what's the meaning of, for example, nagtanong ako sa inyo at hindi nyo alam yung sagot at sasabihin mo, sirit. Tama? May tinanong ako sa inyo. Halimbawa, merong isang bugtong at hindi mo alam sagutin. Ang sasabihin mo, di ba? Sirit na nga. Ang ibig sabihin nun, dahil di mo alam, share it. Yan ang ibig sabihin. Share it. Nakuha niyo po ba? Meron na kayo nalaman. Yun, isa pa lang yun. Ibig sabihin, share it na, share it. Okay? So, alam natin na napaka-makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Because sa pasimula pa lamang, when God said the word, o say a word, di ba? Nung siya po yung nagkaroon ng pagpapahayag, nung nagsalita ang ating Diyos, what happened? Nagkaroon ng creation. Sabi mo, creation. Okay? Kapag nagsalita ang Panginoon, creation happens. Yun ang isang bagay na napakahalaga. Kaya nga, tandaan natin yung mga bagay na meron tayo ngayon, it is because somebody shared God's word in us. Maaring narinig natin unknowingly and unconsciously, no? Hindi siya directly shinare sa atin ang word, but because tayo po ay mahilig makichismisan, makinig, and then you heard the word. Gusto ko rin yan. I love that message. I love that word. And then suddenly, yung word na yon ay nagkaroon ng creation in your life. Diyan ka ba? Napakabigat po nun. Ano? Alam naman natin nun na when God created things or living things here on earth, sinasabi niya lang niya, let there be light, let there be darkness, let there be seas, let there be mountains, everything, no? Everything except ang tao. Naku niyo po ba? Nandiyan ka ba? Amen. Kasi ang tao napaka-special sa Panginoon. So, napakahalaga ng Word of God. And I believe to those people who have experienced yung Word of God, nung kanila itong narinig, there is something na naganap sa kanilang buhay. Amen mo yan, church? So, may mga bagay tayo na pag-aaralan at ito po ay 3 bagay lang. So, napakabilis lang.
Tatlong bagay. Pero yung bagay na yon, yung bawat main point na yon, ay may mga kaikibat na subpoint. Kaya nga sabi ko, I don't know kung atin itong matatapos. Ano? So, umpisa na natin. What is the importance of preaching the Word of God? Bakit ba kailangan i-preach? Kasi ito'y napakahalaga. Kapag iniutos ng Panginoon, ibig sabihin ito po'y mahalaga. Tama po ba? At kapag mahalaga, kailangan itong bigyan ng pansin, kailangan itong pahalagaan. Amen. So, isang bagay, una, the importance of preaching the Word of God is this. Una is, it brings life. Sabi mo, it brings life. Yon. Whenever we preach the Word of God, akala natin, ganun lang, no? Pero hindi. Kapag ating inihayagang salita ng Panginoon ang sabing ganoon, ito'y nagbibigay ng buhay o ito'y may daladalang buhay. Is it true? Yes. Bakit, Pastor? Di ba sabi sa Bible, sa Hebrews chapter 4, verse 12, that the Word of God is living and it is powerful? Yun ang sinabi niya eh. Buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. That's why whenever we preach the Word of God, kapag inihahayag natin ang salita ng Diyos, ang lumalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, buhay at makapangyarihan. At ito yung handog niya, ito yung inaalok niya sa atin, ito yung ini-impart ng salita ng Diyos. Buhay. Bakit? Kasi ito'y buhay. Are you there? Okay. Pero parang hindi kayo buhay ngayon. Gusto nyo rin ba umuli tayong umawit pa ba? Parang hindi kayo masaya, parang wala kayong buhay. Ano? Siguro, yung mga nakalipas na araw, nakarinig kayo ng mga salita na nagdudulot ng pagkamatay. Hindi buhay ang mga bagay na narinig nyo lately. Siguro narinig nyo yung mga problema ng kaibigan nyo. Tama ba? Siguro yun yung mga narinig nyo. No? Yung mga pinagdaraanan ng iyong pamilya, siguro ito yung nakita mo. Ito yung narinig nyo. That's why, nagdulot sa iyo ng parabang pagkamatay, pagkawala ng gana at panghihina. Alam niyo po, itong mga nakaraang araw na to, itong linggo na to, ay talagang, bagaman sobra tayong busy, but then again, we find time na tayo po ay makapagbasa ng Word of God. In fact, last Friday, if I'm not mistaken, 4:30 pa lang nasa church na ako, and then nagpray ako for 2 hours. No? So talagang gusto kong marinig ang tinig ng Panginoon. And hindi naman tayo binigo ng Panginoon because yesterday, nung ako po'y gumagawa ng message, talagang, Lord, totoo ba ito? 5 messages. Sabi ko, grabe ka naman. Sabi ni Sister Che, may favoritism si Lord. Kasi siya gumagawa ng message, bakit hindi siya ganun makagawa? No? Alam niyo po kasi, kailangan talaga na tayo po ay nagpo-focus sa Word of God. Amen? Para magkaroon ka ng buhay. Para mabuhay ka. Tingnan niyo yung mga taong they are not listening, they are not giving time or attention to the Word of God. Tingnan niyo paano sila mamuhay. Para sila mga patay. Amen? Hello? Siguro yung katabi mo, tingnan mo, kung mukhang patay yan, hindi ka nakapakarinig ng Word of God lately. Yes, totoo yun. Totoo yun. Sigurado yan. Tama ba, mali? Tama. Okay? Hindi ka nakapakinig ng Word of God or walang nag-share sa'yo ng Word of God kaya ikaw ay matamlay. Diba? Lagi natin sinasabi, mukhang raisins yung mga tao na hindi nakakarinig ng Word of God. Imagine raisins. Patay na yan. Mga ano na yun, wala nang buhay. Kulubot. Kulubot yung mukha, di ba? Pero yung fresh, kasi nandoon yung pag-ibig ng Diyos, buhay na buhay, sila yung mga ubas. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang ubas ba yan? O ubus na? Kailangan mukhang ubas yan, ano? Yun ang dapat nating makita. So, it brings life. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, sabi sa Matthew chapter 4, tingnan natin yung 4. Matthew 4:4, at alam natin to. Sabi niya, tingnan niyo po, Matthew chapter 4, verse 4. Ngunit siya'y sumagot na susulat, anong sabi niya?
hindi sa tinapay lamang. So may pagpapabulaanan doon, no? Kaya sabi niya, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon doon, no? Imagine mo, there is life pagdating sa salita ng Panginoon. At makikita natin, sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay. Ibig sabihin, kung ang way of life natin, kung ang source of life natin for us to live, o yung kadahilanan, para lang masabi natin, I want to live more days, more years, more centuries, kailangan ko lamang kailangan masustansyang pagkain, no? Kailangan magandang bahay, magandang kama, no? Magandang surroundings at kwarto. Ang sabi doon, hindi lang sa ganito nabubuhay. Ibig sabihin, even though you have all these things in your life, still, hindi mo masasabing buhay ka. Tama ba yan? Hindi sinasabi ng Bible, hindi ako. Hindi sinasabi ng Bible. Pero kung meron kang Word of God, no, there is this someone or somebody who is preaching to you the Word of God, and then naririnig mo, it brings life. Ang kaganda pa ito, pag tinanggap mo pa, mas grabe. Kasi iba yung narinig mo na nga eh. Diba? Pero kung nasa sayo, iba pang klase yun. Iba pa yung dating noon. Tandaan natin na nasabi ng John 10:10b, I have come that they may have life and have it to the full. This is the life that we are waiting for, we are praying for. Yung abundant life. Lahat naman tayo na gusto natin umasenso, gusto natin maging maayos ang ating pamumuhay. And walang tao na kaya makapamuhay ng sagana, ng payapa, ng maayos, ng abundant life kapag walang salita ng Diyos. That's reality. Totoo po yan. We cannot say na this is the life I want. Ito yun, ito yung pinapangarap ko. Tandaan natin na binasa natin na salita na hindi lamang sa tinapay. So meaning to say, there is no full life or abundant life aside from the Word of God. Maliwanag po yun. Every man, every creation of God na talagang sumasamba sa Kanya, yung mga tao, they need the Word of God. Yun ang katotohanan. And tanda natin, what kind of life, no? Ano bang buhay? Ano ba yung daladalang buhay nito? Una sa lahat, ang sabi niya, under dun sa ating main points, main point number 1 is, it brings life. Tama po ba? The importance of preaching the Word of God is, it brings life. That is number 1. And under that, meron tayong tinatawag na sub-point. May 4 tayong pag-uusapan doon. Ano yun? What kind of life? Number 1 is a changed life. It brings life. No, hatid ng salita ng Diyos ay isang buhay na kung saan ang buhay nito ay isang binagong buhay. Ay, napakaganda po nun. No? Alam niyo, nung aking pinag-aaralan to, nga, no? Yung hatid na buhay nitong salita ng Diyos ay isang bagong buhay na binago. At pag sinabing bago, wala na yung dati, siya'y bago na. Tanungin ko po kayo, nung bang narinig niyo ang Word of God, no? Anong uri? O before you heard the Word of God, what kind of life you have? Or do you have? Anong uri ng buhay meron ka dati nung hindi mo pa narinig yung Word of God? Di ba? Parang patay eh. Tama? Pag sinabing patay, ano ba ibig sabihin ng patay? Hindi na kayang gumalaw. Okay? Wala nang hininga. Mabaho. Tama ba? Hindi ka ba? Pero yung katabi mo, mabango ngayon. Bakit? Kasi buhay yan. Amen ba yan? Naniniwala. Kahit hindi naligo yan, mabango pa rin yan. Amen? So sabi niya, it changed life. Yun pala ang hatid ng salita ng Diyos. Kaya pala, napakahalaga na ipipreach natin yung salita ng Diyos. Okay? Kasi if we want somebody to be changed, marami kasi tayong mga taong sinasabing, gusto ko magbago ka. Tama ba? Marami tayong mga gustong tao na magbago. And paano sila magbabago kung hindi natin i-share sa kanila ang salita ng Diyos na nagdudulot ng buhay? Amen? Nandiyan ka pa? Sinabi na 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng
bagong nilalang, wala na yung dati, siya'y bago na. Yun ang katotohanan. No po, yun ang katotohanan. Pangalawa is this, a life with full of hope. Siyempre kapag ito'y hatid na ang hatid ng Word of God ay buhay, ito'y ibig sabihin merong talagang punong-puno ng pag-asa. Napakaganda po nun. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko siya, napakasimple lang, napakadaling unawain lang. No? Isang bagong buhay, and then, punong-puno ng pag-asa. Napakaganda nun. Kasi kaakibat po ito ng pangako ng ating Panginoon. Kayo ba nakadirekta, no? Yung pangako ng Diyos in Jeremiah 29:11. It is for us, not for the unbelievers. It is for us. Sabi mo, para sa akin, ang Jeremiah 29:11. Para sa iyo yun, angkinin mo yon. Kasi ang gusto ng Panginoon habang tayo nabubuhay, punong-puno tayo ng pag-asa, bagaman maraming mga bagay sa paligid natin na talagang pinipilit niyang mawala yung ating pag-asa. No? Ito yung hatid ng mga nasa paligid natin. Kung titignan natin yung nangyayari ngayon, kinukurap nito yung ating pag-asa. Na tumataas yung bilihin, yung sweldo mo di naman tumataas, nawawalan ka na ng pag-asa na talagang makakaahon ka sa kahirapan o matutupad pa ba ang pangarap mo. But because we heard the word of Christ and pinangahawakan natin ng salita ng Diyos na ito'y totoo, no po? Andun pa rin yung ating hope. Tama ba yan? Andiyan ka pa ba? Amen. Sino umasa rito na gaganda pa ang kanyang buhay? Well, of course, that's the promise of God. Amen? Yun naman ang sinabi ng Panginoon . At huwag mong pagdudahan yon. Kasi ang sabi ng Bible, sapagkat ang salita ay sinabi niya at ito'y magaganap. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ito lagi yung ating iisipin. No? Anong sabi ng Book of Numbers? Kung anong sinabi mo siyang gagawin ng Diyos sa iyo. Pag sinabi mong aasenso ka, aasenso ka. Amen? Yun lang yung kagandahan sa atin. Because alam natin, ang bawat pangarap na meron tayo, it is God who fulfills it. Tama? Ang Diyos po yung nagpapatupad ng lahat ng yan, hindi tayo. Amen? So, pangatlo is yung tinatawag na a life that is meaningful. Nung naranasan natin yung buhay, yung tunay na buhay sa pamagitan ng Word of God, na narinig natin, what's the meaning of life, nagkaroon ngayon ng meaning yung ating buhay. Naging makabuluhan. Dati makaguluhan . Magulo yung buhay mo, tama ba yan? Ngayon ba makabuluhan na? Is it meaningful? Before, meaningless ang buhay mo. Kasi bakit naging meaningless ang buhay ng tao before they heard the Word of God? Kasi meaningless things ang kanilang nasa isipan. Yung kanilang mga pinapangarap, mga meaningless things. Ibig sabihin, magkabahay, magkakotse, di ba? Makapagtapos ng pag-aaral, sabihin na natin. Kasi the purpose of that is para kapag ikaw ay nag-retired or you have already attained all these things, you want to settle down. Gusto mo nakaupo ka na lang pag nag-retired ka. Ang sabi ng Panginoon, that is meaningless. That is meaningless. No? Pero nung tayo po ay nagkaroon na ng Kristo, nalaman natin yung Word of God, nagkaroon na ng kabuluhan ang iyong buhay. At napakasarap mamuhay sa mundo na very meaningful yung naging buhay mo. Amen ba yan, church? Hello? Napakaganda kaya nun. Tanong ko kayo, does your life is meaningful today? Makabuluhan ba ang buhay mo ngayon? Kay ilan? Nung tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. Amen? Napakaganda nun. Grabe. Ganun pala yung nagiging impact kapag nakarinig na ng Word of God ang isang tao. No? Nagkakaroon ng meaningful life. Tingnan natin si Paul, ang sabi niya, Philippians chapter 1, verse 21. Anong sabi ni Paul? Tingnan natin. Napakasikat na verse to. Just want to share it to you again. Philippians chapter 1, verse 21. Ang sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Imagine that simple words or phrases, no? That simple sentence na binikas ni Paul. Alam naman natin na si Paul, dati ang kanyang kalalagayan, siya po ay persecutor. He is the boss. He has the authority. Ganun si Paul.
No? Pero for him, ayaw niyang mamatay. Kasi gusto niya mas marami pa siyang makamit na mga pangarap sa kanyang buhay. Meron pa siyang gustong ma-attain in his life. Pero nung narinig na yung word of God, nung nagkaroon na tinatawag na Damascus experience, ito yung time na nakilala ni Paul ang ating Diyos. Narinig na yung tinig ng ating Diyos sa Acts chapter 9, yung tinatawag na Damascus experience. Then that's the time, no, nang tinanggap niya yung salita at siya yung nagpagamit, siya na rin yung nagbabahagi ng word of God. Dati, he wants to destroy the word of God, to kill the prophets, the people of God, the disciples of God. Pero nung nakilala niya yung banal na espiritu na kumausap sa kanya, nakilala niya yung tunay na salita ng Diyos. He experienced the word of God. Ano nangyari? Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Meaning to say, makabuluhan na sa kanya. Yung kanyang buhay. Kailan niya nasabi yun? Nung nakakilala na siya sa ating Panginoong Jesus. Nung narinig na niya yung salita ng Diyos. Na para bang he is now ready. Tingnan niyo yung mga tao na malayo sila sa Diyos. They're not hearing the word of God. Pag tinanong mo, okay lang ba sa'yo kung mamamatay ka na mamaya? Marami pa akong pangarap. Marami pa akong gustong gawin. Pero tingnan niyo yung nakay Kristo na ready na siyang mamatay. Yes, nandun yung confident niya. Na anytime kung kukunin man ako ng Panginoon, wala akong inaalala. Baka niyo po ba? Kasi may mga tao, they fear death. Bakit? Ano siya talaga? Natatakot silang mamatay. Bakit? Kasi nga, alam nila na hindi sila makakarating dun sa buhay na walang hanggan na tinatawag. No? In the first place, they don't know na meron palang buhay na walang hanggan. Kasi nga, walang nagsasabi sa kanila, walang nag-share sa kanila. That's how important it is to share the word of God, to preach the word of God. Mapalad nga po kayo eh. Bakit? Merong tao na nag-share sa inyo ng word of God. At kailangan pasalamatan mo yon. Pasalamatan. Pwede yung pasalamatan yung tao ngayon na nag-share sa inyo ng word of God. Diba? Salamat. Kaya ka nga nilagay ni Lord pala dyan sa trabaho na yan. Kaya ka pala nilagay ni Lord sa posisyon na yan. Kaya pala yan yung naging kapitbahay mo na dati kinaasaran mo pero kinukulit-kulit ka dati, ayaw mong makinig. Pero ang goal lang naman niya sa'yo is para makaranas ka ng buhay. Isang bagong buhay, isang buhay na nakay Kristo. And that person cares for you. Grabe, no? Salamat po, merong mga tao na they are willing to be used by God to preach the word. Hindi sila nahiya. They take courage. Naging matapang sila, naging matatag sila to share the word of God to you. Imagine mo ngayon, napaka-makabuluhan na ng buhay mo. Dati nga, again, ulitin ko lang, dati magulo ang buhay mo. Pero ngayon, napaka-ayos na ng buhay mo. Ang pangit kaya, tsaka ang gulo kaya ng isang buhay nang wala kay Kristo. And I experienced that. Sino tao dito gusto niya manatili sa isang magulong surroundings, magulong pamumuhay? Diba? Nakaka-irita kaya yon. Pero nung nakay Kristo ka na, ngayon, naging meaningful ang buhay mo. Kaya yun ang sinabi ni Paul eh. For me, to live is Christ and to die is gain. Sinasabi niya na parang gusto ko kung ako may mabuhay para kay Kristo lang at kung ako'y mamamatay, no? Ang sabi niya yan, ay ito'y sa pakinabang. Para sa kanya, nandoon na yung fullest in his life. I have already attained it. Kaya ang sabi ni Paul, hindi dahil sa nakamit ko ng lahat. Sabi nga, ibig sabihin, naging makabuluhan ang kanyang buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, he is ready, always. Kung siya man ay kukunin na ng Panginoon, yes, praise God. No, kasi nga, talagang naging makabuluhan ang kanyang buhay. Since when? Since he heard the voice of God, the word of God. Napakabuti ng Panginoon, eh, no? So, pang-apat, no? A life with direction. Napakaganda nun. No? Maraming mga tao ngayon, tingnan mo yung buhay nila, hindi nila sila tutungo. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. But because you have Christ, ang patutunguhan mo ay kay Kristo. Amen ba yan? Palakpakan natin si Lord doon. No? Sabi ng Panginoon that Jesus is the way. He is
the way. Kaya nga hindi ka maliligaw. Whether you like it or not, kapag ang compass mo ay si Lord, siya yung Google Map mo, nakatulog ka man, no? Makakarating ka sa paroroonan mo. May mga nagsasabi ngayon, lumilitaw ngayon because talagang today, no, masyadong sikat, pinag-uusapan nila yung Noah's Ark. Sinong nakarinig na ng Noah's Ark? Okay, yung Noah's Ark, yung napakalaking daong. Ngayon kasi pinag-uusapan nila yon na nakita daw nila ito sa ibabaw ng bundok Ararat. Hindi Arayat, okay? Baka puntahan nyo kasi. Bundok Ararat. Somewhere in Turkey. Okay? So, sabi nila, nakita namin doon. Merong hugis ng isang ark, ng isang arko, ng daong. So, tinignan nila yon, no? And you know what? Until now, they're exploring it. Pero may mga Bible scholars, may mga magagaling na kung saan examine nila yung daong ni Noah, no, na pinagawa ng Diyos kay Noah. So makikita natin doon na ito palang daong na to ay sabihin na talagang nakakatakot. Bakit? No? Talagang nakakatakot, no? Talagang at alam natin na it is really a design from God. Talagang dinesign ni Lord. Bakit? Kasi nga very specific yung sukat, no, yung lapad, yung taas, mga materialis na gagawin, kung saan ilalagay yung bintana, yung pinto, everything. Talagang it is according to the plan, no, ng ating Panginoon, sa design ng ating Diyos. And then isang bagay daw ang nakita nila doon sa daong ni Noe. Ano 'yon? Walang steering wheel. Walang manibela. Imagine yan, walang manibela. At kung walang manibela, what will happen? Oh, hindi mo alam kung saan, hindi mo pwede siyang imaniobra. Kasi yun ang purpose ni Lord. Tayo yung daong. At ang purpose ni Lord, ang design ni Lord sa atin is not to drive our own life. Not to go to the direction that we want. Hindi doon sa direction na gusto natin puntahan. Ang gusto ng Panginoon, kung saan niya tayo dadalhin. And are you willing? Ready ka ba? Sabi ni Lord, dadalhin kita sa Bible study. Lord naman. May birthday, Lord. Dadalhin kita sa prayer meeting. Lord, pagod ako. That's the direction niya. Hello? Sabi mo, willing ka na mag-i-direct ni Lord. Sunday worship service. Hindi pwede, Lord. Binyagan. No, Lord. That's the direction. Again, are you willing to be directed by God? Sigurado kayo? Okay, meron tayong discipleship every Saturday. Sabi ni Lord, punta ka. That's the direction. Pupunta ka ba? Wow? Your Honor, naka-record po ba to? Tandaan nyo, nangako kayo kay Lord. That's the direction of God. It is not my direction, it is the direction of God. May prayer meeting ng Friday. Pupunta ba kayo? Konti lang. Ito yung mga talagang pumupunta eh. How about those people na talagang hindi pumupunta? Pastor, ayaw ko yung direction na yan. Same lang naman eh. Church, same lang. Kapag nasa bahay kayo, matutulog lang kayo. Pag sa prayer meeting, matutulog lang kayo eh. Walang, di ba? At sa kay Arcong ka. Pagkagising mo, may merienda. Ano pa? Saan ka pa? Spoiled ka na. Di ba? Nakita niyo po ba? So nagkakaroon ngayon ng direction ng ating buhay. Kasi kung tayo magdadrive ng ating buhay, marami tayong stopover. Ang magandang tanawin, dito muna tayo. Di ba, pag papunta ka ng Baguio, this is the direction going to Baguio, nakita mo yung leon. Baba tayo dyan. Picture, picture. Nakita mo ngayon yung lugar kung saan nagpakamatay si Cabral. Siyempre, tourist spot na ngayon yan. Tuturo ka ngayon. Pagka sa kanya, nakaganon ka eh. Sa leon. Pero sa lugar ni Cabral, doon ka nakaturo kung saan siya nagpakamatay. Kaya nga nangyayari is that nawawalan tayo ngayon ng time doon sa tunay na direksyon or patutunguhan natin. Ngayon sasabihin mo, kulang yung time mo.
I don't know, mali ba yung oras nyo sa orasan ko? 24 hours to. Sa inyo po. Ilang hours meron kayo? Baka 20 hours lang yan. Kaya kulang yung oras nyo para sa gawain ng Diyos. Kasi ako 24. I don't know your clock. Hello? Di ba napakahirap no? Pero tandaan natin na bahagi ng buhay na pinagkaloob ng salita ng Diyos sa atin, na ang ating buhay ay ma-direct ayon lamang sa kalooban ng Diyos or kagustuhan ng Panginoon. Because I believe, nung yung Noah's Ark, no, napakalakas ng alon for 40 days and 40 nights, no, ito po ay binabayo ng malalakas na hangin, no? They're in the midst of this water, nasa taas sila ng tubig, no? Wala kang makikita ang anuman na talagang pwedeng makapagpahinga. Imagine, kung may mga alon, merong hangin, malakas ang ulan, imagine that, binabayo. Tama ba? Hello? Ginaganin yan. Ngayon, makikita pa rin naman natin na dumating yung time na nag-subside because God remembered Noah. Tandaan mo, lagi kang iniisip ng Panginoon. Bagaman may pinagdaraanan ka, lagi kang iniisip ng Diyos. Don't think na hindi ka naiisip ng Panginoon. Alam niya. Alam niya yon. Pero kailangan kasi talaga ng Diyos to reset your life. What happened in the days of Noah? Ni-reset niya yung mundo nun Pinatay niya lahat ng tao. At ang natira lang ay yung nagtitiwala sa kanya na si Noah. Pastor, kasama ang family ni Noah, yes. Pero si Noah lang ang nagtitiwala. Take note of that. Si Noah lang ang righteous. His wife, his children, his daughter-in-law, hindi sila righteous. But because of Noah, si Noah ay righteous. Bahagi sila sa plano ng Diyos. Kaya nga tandaan natin kapag ikaw nakarinig ka na ng Word of God, hindi lang para sa'yo yan. Ang benefit dyan kasama buong family mo. Ano sinabi na Acts 16:31? Anong sabi doon? Isa lang ang maniwala o isa lang ang makapakarinig ng Word of God at ito'y kanyang tinanggap. Ang buong sambahayan ay maliligtas. They will also experience a life that has direction. Yes, of course. Totoo po yun. No? Totoo po yun. So makikita natin, saan inilagay si Noah? Saan siya nilagay? Sa isang safe place. Sabi mo, safe place. Saan ba siya? Nasa tuktok. Nasa tuktok. Tama? Hindi pa man lumilitaw yung pinaka, hindi pa naghilom yung kalupaan that time. Basa-basa pa yan. Imagine, 40 days and 40 nights ang lalakas ng bagyo. In a matter of how many days lang ba? Talaga bang matutuyo yan? No. Pero si Noah nasa safest place. Because that's the direction na nais ng Panginoon kay Noah. So same sa atin din. No? By hearing the Word of God, ang gusto niya is, yung buhay natin mayroong direksyon. Tama ba yan? Hello? Bagaman, hindi mo hawak yung steering wheel, hindi mo hawak yung manibela ng barko, or ng daong, o yung manibela ng iyong buhay. But it is God who is holding the steering wheel. Siya yung humawak niyan. Dadalhin ka niya kung saan ka niya gustong dalhin. Ako niyo po ba? Sometimes kasi nangyayari lang sa atin dahil nakagraduate ka na, dahil matalino ka, dahil mayaman ka. Gusto mo ikaw na magdadrive ng buhay mo. Dahil naging successful ka And we cannot call it success. Dahil ba nakagraduate ka na, college, dahil may kumpanya ka na, maganda yung trabaho mo, may family ka. Is it success? Successful na ako? No. You cannot say that you are success without any meditating the Word of God. Success apart from the Word of God is not success. Joshua 1. Ang sabi niya doon, di ba? Pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos upang nang sa ganon, ikay magtagumpay sa iyong buhay. Dahil ba nasa iyo ng lahat? Tagumpay ka ba? Sino nagsasabi rito nasa kanya ng lahat? Tagumpay siya.
maybe some in other aspects of our life, maybe we are success. Pero pagdating sa spiritual, you are not successful. You are down. Spiritually, down ka. Pag sinabi success in all aspects of our life. Pero kung down ka spiritually, then you are not successful. It is not success. Kasi at the end of the day, pag namatay ka, sa impyerno ka, is it success? Sa impyerno ka napunta? Hindi ah. Ang success, yung napunta ka sa langit. Kasi, tinanggap natin yung word narinig natin yung word of God. No, pero, we have our own way. Kasi, pastor, ito yung gusto ko Nasa akin naman yung salita ng Diyos nakikinig naman ako So, alam ko na, I will use this word. Yung narinig ko, gagamitin ko to. Tandaan natin, ang Diyos lamang po kaya mag-explain nun. Nakuha niyo ba? Siya lang. Siya lang yun. No? Kaya nga, ang nais ng Panginoon is ma-direct niya tayo sa tamang landasin na nais niya, hindi sa nais mo. Okay? Huwag mong salungatin yung kalooban ng Diyos o ikaw gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Para mas maranasan natin talaga yung buhay na sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng mga salita na ating narinig. So that is number 1, the importance of preaching the Word of God. It brings life. Tama po ba? Nandiyan ka ba? Pangalawa, another importance of preaching the Word of God. It produced faith. Sabi mo, it produced faith. Imagine that, no? So, napakaganda na kapag tayo po pala ay nakakapag-preach or nag-share ng Word of God, it produces faith. Or kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, it produces faith. Tignan natin, Romans chapter 10, verse 17. Anong sabi niya? Alam natin ito lahat. That faith comes by hearing. And hearing, sabi natin, kaya ang pananampalataya ay saan daw? Nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yun daw yung papakinggan natin. Ang papakinggan natin yung salita ni Kristo. Baka isipin nyo lang, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ano yung dapat kong pakinggan? Dahil nakikinig ka ba sa chismis? Mag-grow ka? Magkakaroon ka ng faith? Dahil nakikinig ka ba sa mga financial advisor? Ikaw ba'y magkakaroon ng faith? No. Ang pakikinig daw ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ito yung dapat nating pakinggan. Ang salita ni Kristo. Pag sinabing pakinggan, kabahagi dito yung pagsunod. Hello? At paniniwala. Naroon po yun. Nakuha natin yun? So, the importance of preaching the Word of God, aside from it brings life, it produces faith. So, nagkakaroon po ng pananampalataya. Nandiyan ka ba? Gusto ko mag-example sana sa inyo, nakakaunti Di ba? Kapag tayo po ay nakakarinig ng mga bagay, lagi nating narinig. Di ba? Unti-unti, umuusbong yung paniniwala mo. Tama? Halimbawa, may nagsabing, ang pogi naman nito ni JP. Siyempre, narinig mo yan sa nanay mo. Hindi ka pa rin maniniwala Siyempre, nanay kita Pag si pastor nagsabing, pogi si JP, siyempre si pastor yan Pero pag ibang tao talaga, tanongin natin, pogi ba talaga si JP? Konti lang nagsalita. Ibig sabihin, itong ibig sabihin, in-illustrate ko lang sa iyo, kapag marami na nagsasabi, narinig mo palagi, siguro nga. So pumapasok na ngayon sa sarili mo, pogi ako kasi meron nang nagsasabi. Nakanyo po ba? Kapag una, sinabi niyang tumaba ka, i-deny mo pa yan Di ba? Pag tumaba ka, isa ka lang nakita mo, tumaba ka. Dalawa niya, medyo ninenervous ka na. Pag nadaragdagan yan, yun. Narinig mo na yung Word of God, so, tumaba ako. Anong gagawin ko? Mag-iitim lang akong damit. That's the best way muna, mag-itim ka munang damit. Huwag biglayin sa diet. Nakanyo po ba? Okay. So, kapag tayo po nakakapakarinig o meron nagpipreach ng Word of God, yung faith natin
Okay? Unti-unti, naroroon, nag-grow. Sumisibol yung ating pananampalataya. Ngayon, kapag naroon na yung pananampalataya, what happens when there is faith? Ito yung kagandahan eh. Hindi lang basta it produces faith. So that's it. No! Kasi kapag may faith, napakahalaga kaya ng faith. Amen po ba yan? Amen. So tingnan natin what happens when there is faith. Number 1, faith pleases God. Okay niyo po ba? Faith pleases God. We want to please God eh. May mga bagay tayong ginagawa ng akala natin, Lord, I want to please you. I want to please you. Tandaan natin, no, dapat ito'y nagmumula po sa ating pananampalataya. Okay? Mapiplease mo lang ang Diyos kapag may pananampalataya. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Wala naman nag-share sa'yo, di ka naman nakikinig ng Word of God. Kaya nga napakahalaga na may nag-share ng Word of God. If we want others to have faith, like faith that we have, kung gusto natin na magkaroon ng pananampalataya ang ibang tao, gaya ng pananampalataya na meron tayo, huwag mong i-withhold, no? Huwag mong pigilan na pag-share ng Word of God. There are times kasi, sana magkaroon ka ng pananampalataya kagaya ng sa akin. Dapat born again ka rin. Sineshare mo ba yung faith na meron ka? Hello? Yun ang tanong dun eh. Sineshare ba natin? Gusto natin sila magkaroon ng faith because, again, nais natin na ma-please nila si Lord sa kanilang buhay. First thing to do is to share the Word of God for them to have faith. Nakuha, nandiyan ka ba ba? 11:6 ng Hebrews, ano sabi niya? Without faith, it is impossible to please God. Hello? May mga tao, tingnan natin, akala nila they're pleasing God. No, pupunta sila January 9 dun sa Manila, sigaw-sigaw sila, punas-punas sila. Oh, we are pleasing God. Oh? Nananalangin magmula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa may altar, akala nila they are pleasing God. Pero, no, they are not pleasing God. In fact, doon sa ginagawa nila, they are putting curse in their life. Nagbibigay sila ng curse sa kanilang buhay. Kasi, it doesn't please God. Hindi ka kasi nila alam eh. Ganyan din naman tayo ng tama po ba? Hindi natin alam. Akala natin tama. Pero hindi pala. Then, one day, may nag-share sa'yo about God, about the love of God, about Christ, about the salvation, about the redemption story. Narinig mo yon. Nagkaroon ka ngayon ng faith. Sumibol yung faith na yan. At yung faith na yan ang nag-udyok sa'yo to please God in your life. Naman niyo po ba? Kaya nga alam nyo, ang daming mga Kristiyano, no, hindi nila ma-please ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi yung faith na nasa kanila, ay makikita natin, napakaliit lang. Hinayaan na lang nilang ganon. Or maaring they don't have faith at all. Because it doesn't mean na ikaw ay kasama ni Kristo, you have faith. Remember, nung kanyang mga disciples, nasa bangka sila. What happened? Where is your faith? Sabi niya gano'n. Where is your faith? Nasaan yung pananampalataya mo? Wala po. Pero kasama nila sa Kristo, sa isang bangka. And yet, they don't have faith. Possible pala yun, no? Yes. Kaya nga hindi na-please si Lord sa buhay nila. Hindi sila na-please. Kasi meron silang fear. And fear doesn't please God. Doubt doesn't please God. Natatakot ka ba ngayon? May pangamba ka ba? May pagdududa ka ba? May mga questions ka ba in life? Then it doesn't please God. Sa sitwasyon mo ngayon, paano ako makakaalis dito? Paano ako aasenso? Paano kaya? And then, you have this fear in your life. Then, it doesn't please God. Nandiyan ka pa ba? Hello? So, kaya napakahalaga ng pananampalataya na ang pananampalataya mo ay bunga ng iyong pakikinig sa salita ng Diyos. So it produces faith. Again, nagpo-produce to ng pananampalataya. So what happens when there is faith? It pleases God. O faith pleases God. Pangalawa, faith keeps us to obey God. Kapag ka pala may faith tayo, ito yung nagpapanatili sa atin para tayo po ay sumunod sa Diyos. O ngayon, alam mo na kung bakit hindi ka makasunod sa Diyos? Kasi yung faith mo
questionable. Tama? So, questionable yung faith. Kasi di ka makasunod sa Panginoon eh. Eh, ang sabi ng Panginoon, Romans chapter 1, tingnan natin. Verse 5, tingnan niyo po. Through Him, for His name's sake, we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from the faith. Sa pamamagitan niya ay, tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. That our obedience must come from our faith. You cannot obey God without faith. Yung sinasabi natin dito, yung talagang that is acceptable. Obedience that is acceptable before God. Kasi we can obey God on our own way, on our own rule, on our own time, on our own strength. But it doesn't please God. Ang gusto ng Panginoon, susunod tayo, ito'y bunga ng ating pananampalataya. Dahil sa pananampalataya na meron tayo. Kaya nga, yung maibibigay mo lang na pagsunod sa Diyos is based doon sa pananampalataya na meron ka. You cannot obey God beyond your faith. Naku niyo po ba? Kung ano lang yung pananampalataya mo, yun lang yung magiging katapat ng pagsunod mo. Kaya tingnan niyo, ang dami mga Kristiyano, hirap na hirap sumunod sa Diyos. Kasi yung pananampalataya nila hindi pa talaga ganun kataas o kalalim. Ito pa lang yung faith nila. Kaya ito pa lang yung naibibigay nilang pagsunod. Nakuha niyo po ba, church? Okay. So, pangatlo, yung sinasabi natin produce faith, ito yung main points natin. Yung subpoint natin, yung faith pleases God. Faith keeps us to obey God. So, number 3, faith sustains us. Bahagi ito ng ating subpoint. No? Faith sustains us. Ganun kahalaga ang pananampalataya. Kapag may pananampalataya ka, sinusustain ka niya. Pinapanatili ka niya. Bagaman mahirap ang buhay, no? May sakit kang nararamdaman, may pagod kang nararamdaman, mahina ka, your faith sustains you. Ibig sabihin, nandoon yung provision and supplication ng ating Diyos because of your faith. Walang taong nagutom na may pananampalataya sa Diyos. Tandaan niyo po yan. If you will read the Bible, the story of those great men of God, walang sino mang isa sa kanilang nagutom. Wala. Walang isa man sa kanilang napahamak. Okay? Nandiyan ka pa ba? Gaano man kahirap ang kanilang pinagdaanan, still, no? Naroroon pa rin sila, nakatayo, very firm ang kanilang pananampalataya. 11 ng Book of Hebrews. Hebrews 11 verses 1 to 2. Anong sabi niya? Ito po. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. That is the meaning of faith. Number 2, verse 2. This is what the ancients were commended for. Tingnan natin. Tunay na sa pananampalataya nito, or verse 1, ano sabi niya? Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan. Alam niyo po ba? Katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, very hopeful tayo doon. Alam natin na bagaman hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos today, ganoon naman ang ating Panginoon eh. Kumikilos siya sa mga pamamarat, mga bagay na hindi natin nakikita, hindi natin alam. Gano'n kadakilang ating Panginoon, gano'n siya karunong. Hindi niya kailangang pakita sa atin, itong gagawin ko. Hindi siya gano'n. Makikita mo lang, very subtle lang talagang, wow, hindi ko nakita Lord, pero ikaw yon. There is you, God. Naku niyo po ba? Ano man yung nangyayari sa inyong buhay, sabihin man natin, if you have faith in God, pangit man yan na nangyayari sa iyong buhay, still, sasabihin mo, I know Lord, it is you. Alam ko Lord, ikaw yon. Huwag mo sisisihin sa Satanas. Sometimes ganyan ginagawa natin, si Satanas wala kang ginagawa eh. Tahimik ka lang pamisa-misa si Satanas eh. Pero sasabihin mo, ikaw kasi Satanas ka eh. No. Ikaw kasi temptation. No. Si temptation, yun ang trabaho niya to tempt you. To tempt you. Si tukso, ang kanyang layunin, ang kanyang gawa is tuksuin ka. So nasa yon pag nagpatukso ka, huwag mo sisisi si Satanas. Laging na lang sinisisi si Satanas eh. Pero sabi ni Satanas, walang ginagawa sa iyo eh. Okay?
Nandiyan ka pa ba? Kasi nagpapa-apekto lang tayo. Sabihin sa katabi mo, huwag kang magpa-apekto. Ah, alam nyo, there are times talagang si Satanas gusto niya maapektuhan tayo eh. Pero dahil ikay may pananampalataya, Satan, hindi mo ako maapektuhan. Amen ba yan? Yung mga hindi naapektuhan dito ng kalaban, pumalakpak po. Wow, totoo ba yun? Hindi ka naapektuhan ni Satan? Andiyan si Satan, sabi niya, tulog ka. Tulog ka. Pikit ka. Nakakatulog si pastor. No? Sabi ni Satan sa'yo, tumingin ka sa labas, tingnan mo. Ipahaling mo yung paningin mo sa labas. Huwag kay pastor. Ikaw ngayon pinaglalabanan mo. Diba? Amen? So, ganun ang ating Panginoon. Sabi ng verse 2, punta tayo sa verse 2, tunay na sa pamagitan nito ng faith, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Ibig sabihin, nagkaroon ng katotohanan sa kanilang buhay because of faith. Nagaganap daw ang isang bagay, bagaman hindi mo inaasahan at hindi mo nakikita, napaka-imposible, pero nagaganap ito because of the faith that you have. Amen. Sino makakapag-akala na ang kapatid natin ngayon naka 5 wheels na, di ba? 5 wheels, kasi may reserva yun eh. Sino mag-aakala? I know them. Kilala ko si JP, alam ko sila. Sina Karen, kilala ko sila. Yung dumating sila sa church. Kilala ko sila, alam ko sila. I know their life. With their permission. Diaper lang inuutang. Imagine that, ganong kahirap. Then dumating yung time, because of their service to God, nagkaroon sila ng faith, hindi na sila nangutang ng diaper, nagtinda pa sila ng diaper. Binaliktad ni Lord, ayun na. Ngayon, makikita niyo po, meron na siyang Rush. Kasi nagmadali sila eh. May Toyota Rush. Diba? Hello. Dahil ng ating Panginoon, maniniwala ba? Sabihin natin, hindi man nakapag-aral, parang ako eh. Pero ngayon, tingnan nyo kami, bakit? Nakapagtapos yung kambal at magtatapos yung isa namin this year. So, God willing, lahat sila tapos na. Pero ngayon, hindi pa ako tapos. Buhay pa rin ako. Sinustain ni Lord yung buhay ko kahit iika-ika pa minsan-minsan. And yet, nandun yung sustainability ni Lord sa aming buhay because of faith. Amen. Ganun din naman ang magaganap sa'yo. Do you believe on that? Do you have that faith in you? Amen. Tandaan natin, mamuhay tayo every day in faith. Okay. So, last, hindi natin itutuloy yung pangatlo. Yung last lang nito sa ating second point. Ito yung faith overcomes fear. Ayan. Dito yun sa produce faith. Okay? What happens when there is faith? Faith overcomes fear. Tinatalo, nilulupig ng pananampalataya ang pagkatakot. Ang kalaban, gusto niya lagi kang matakot. Ibig sabihin, gusto niya lagi kang maging pangit. Kaya tingnan mo kapag yung tao, pangit yan, natatakot yan. Nakakita na ba kayong natatakot pero maganda pa rin? Pogi pa rin? Natatakot ako. Wala naman siguro gano'n na. Walang gano'n. Pag natatakot, talagang takot. Nakasi. Talaga, di ba? Ganun yung natatakot. Kaya pangit yan. Okay? Pero kapag ang tao, because of his faith, makita mo walang fear. Walang mang fear, pero yes, walang fear. Alam mo, ang sarap ng walang fear. Wala kang fear. Ay, naramdaman ko yun. Sabi ko, oh Lord, wala akong pera, no? Kaya wala akong kaba, yung wallet ko, hinahagis ko lang eh. Sabi ko, hindi kakalkalin ng misis ko yan. Bakit? Walang pera yun eh. At alam niya yun. Alam niyo, ang ganda kasi ng nagiging tapat tayo. Sabi ko, walang pera to. Tapat ako sa kanya. Kaya yun, nandun siya talagang panatag. Totoo. Gusto kong bumili. Hindi ako natetep. Kasi kapag may pambili ka, talagang gusto ko yun. Wala sa bahay. Dahil may pera ka, biling ko yan. Pag wala ka pera, magpapagbalaki ka. Ano ko yan? Di ba?
Wala ka pera eh. Alam nyo, may advantage. May advantage. Totoo lang. Yung faith may advantage. Kung ang SM may advantage, ganun din ang faith. May advantage. Napakalaki ng advantage. Sa totoo lang, tingnan niyo po yung Luke 8:25. Ang sabi ni Lord, where is your faith? Ito yung binagit natin kanina. Nasaan yung pananampalataya mo? Kasi merong fear. May fear. When there is fear, there is this absence of faith in your life. Amen po ba? Kapag may takot ka, ibig sabihin, wala yung pananampalataya. Are you there? Kaya ang nais ng Panginoon, huwag tayong matakot eh. Kasi ang sabi ng Panginoon, we live by faith, not by sight. Ibig nga sabihin, we live without fear. Kaya ang sabi ng Panginoon, do not fear, do not be afraid, do not. How many times? Related word. Do not fear, do not be frightened, do not be afraid, do not worry. Sabihin na natin, isama na natin yan, 365 times. Meaning to say, no need for the believers to experience fear and to have fear in their life. Kung meron mang fear na nasa sayo ngayon, that is fear for God. At ang bunga ng fear of God is wisdom. That's right. Yun ang sinasabi ng Bible. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakaganda nun. Napakaganda nun. Ang Diyos po talagang He do really designed people or mankind para talagang magtiwala sa Kanya. That's the purpose of God. That's the purpose of God. Kaya lang nga, ang tao nung medyo nagkaroon na ng kaalaman, pumasok yung kasalanan, and then nagkaroon na siya ng sarili niyang way on how to live on his own. And sabi ng Panginoon, let us live by faith. Let us not focus on the things that are sin. Ang tao ganito, nakatutok siya sa mga tao o sa mga bagay na nakikita niya. Ang sabi ng Panginoon, mag-focus tayo sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat ang nakikita ay panandalian lang. Ang hindi nakikita is pangwalang hanggan. Ganun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Pag gusto ko ng isang bagay, sabi ko, hintayin kong mawala yan. Doon ako bibili yung bago. May bago na naman. Gusto ko yung bago pa doon. Kaya yung gusto ko wala pa rito eh. Kaya hindi ko binibili. Kasi ang aking kaisipan is, ando doon. Sabi ko, ayoko yan. Ayoko yung mga bahay na talagang nakamarmol yung flooring. Sabi ko, ayoko yan. Gusto kong lakaran yung crystal. Doon yun. Nakuha niyo po ba? Kaya sabi ng Panginoon, focus your mind on things above. Focus your heart on things above. Kasi lahat ng mga bagay dito, lilipas din yan eh. Kaya huwag kang ma-intimidate kung ano yung bagay na meron sila. Nakuha niyo po ba? Huwag kang matakot na umaasenso na sila. Hello? Kasi sometimes, parang ganun tayo, no? Hinahabol natin yung buhay. Yung nakikipag-race tayo, dahil kabatch mo lang yan, ngayon siya may anak na, parang, kailangan magkaanak na rin ako. Ganon ka ba? Sino dito yung gusto na magkaanak? Na dahil nagkaanak na yung kaibigan mo, nakakaingit naman. Nakakaingit siya. Ang ganda-ganda ng anak niya. Bakit sigurado ka magandang lalabas ang anak mo pag ikaw? Baka pag nakita mo yung anak mo, sana binalik na lang kita. Diba? Magkakaroon ka ng regret. Wait for God's timing. Hayaan mo ang Diyos. Huwag mong madaliin. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Ganun kasi nangyayari sa atin eh. We care so much dun sa salita nila ng tao. We must care dun sa kung ano sinasabi ng Diyos. Huwag mo hindi sinasabi niya lang yan eh. So, bayan mo siya. Sometimes sa mga tao walang gagawing maganda, wala silang nais na sabihin na maganda sa atin kasi kahit maganda ka na, pangit ka pa rin sa kanya. Nagpapayat ka na, parang taba-taba mo. Pero nagpapapayat ka, di ba, nakakainsulto yun, di ba? Gumastos ka na gumastos. Tapos nagpapaganda ka, nagpapaputi ka. Parang umitim ka.
Bumili ka na ng napakagandang damit, hindi mo bagay. Walang magandang sasabihin ng tao palagi. Tama ba yan? Kaya ako sabihin ko, maganda ka. Pastor, wala ka nang sinabing maganda. Parang mali yung sinabi ko eh. Hindi niya na ako yung joke ko, no? Pang matalino lang kasi yan. Diba? So, pangawakan natin, yung narinig natin preaching. Yung narinig natin salita ng Diyos, huwag yung salita ng tao. Kasi yung salita ng tao, maaari kanyang ipahamak. Okay? Yung katabi mo, kahit best friend mo pa yan, huwag ka masyadong maniniwala sa kanya. Yes. Hindi ko na sinabing wag kang maniwala. Huwag lang masyado. Masyado mo kasi pinagpapaniwala yan eh. Pagka naniniwala sa kanya, nakuha na niya yung loob mo, lahat ngayon sasabihin mo na. Lahat ng sikreto mo, at yung sikreto mo, nung nag-away kayo, binulgar din niya. Ikaw may kasalanan. Kahit best friend mo yan, limitahan mo yung i-share mo sa kanya. Okay ba yan? Kasi there are times gusto mong lumapit sa kanya para makarinig ka ng mga encouraging words. Oh, friend, iniwan ako ganito. Sabi ko naman sa iyo eh. Pumunta ka sa kanya para ma-comfort. Hindi sumbatan. Sabi ko na sa iyo, alam mo bakit ka sinumbatan? Type niya kasi. Yung naligaw sa iyo, yung boyfriend, type talaga niya. Sabi ko naman sa iyo eh. Ganun lang yun. Are you there? Nandiyan ka pa ba? So, yun yung word of God, no? Huwag nating ipagkait. Kasi yung word of God na to, talagang it brings life to the people whom we love. Amen. Mahal mo yung tao na yan. Gusto mo paranasan niya yung tunay na buhay. The life that you have. Yung buhay na meron ka ngayon. Gusto natin, ma-impart natin sa kanila, di ba? Tama ba? And we cannot impart it, this life that we have, yung itong magandang buhay na to na meron tayo ngayon, payapang buhay na meron tayo, meaningful na buhay tayo, if we will not share the gospel of God or gospel of Christ to them. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo? And then, ano pa? Kung gusto mo rin sila magkaroon ng faith, gaya ng faith na meron ka, then share the word of God. So, next week, pag-aaralan natin yung pangatlong point, and that is yung importance, another one, no, importance of sharing the word of God is fulfills its purpose. Napakaganda nun. And stay tuned lang kayo. Gusto ko po marinig nyo yan. Amen po ba? Amen. Sige nga po tayo lahat ay tumayo.